Bago tayo magpatuloy, welcome sa Click Now Recaps. Dito natin kinukwento ang mga pelikulang puno ng misteryo, emosyon at kakaibang twist. Kung bago ka pa lang sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-click ang notification bell para sa susunod na recap. Natuklasan ni Bob Langmore, isang dating NHL hockey player na bumagsak ang karera. Naminana niya ang isang sumpa ng kanilang pamilya. Unti-unti siyang nagiging invisible. Dahil ayaw niyang makita ng kanyang pamilya ang pagdurusang dinaranas niya, iniwan niya ang asawa niyang si Darlene, na ngayon ay may karelasyon ng babae na si Molly, pati ang kanilang anak na si Eva. Sa loob ng 8 taon, namuhay si Bob ng mag-isa bilang isang logger, lihim na gumagamit ng iligal na gamot upang pabagalin ang kanyang kondisyon. Sa sobrang kawalan ng pag-asa, madalas na rin niyang naiisip ang wakasan ang sariling buhay. Isang araw, tumawag si Darlene upang ipaalam na pasaway na si Eva at may planong bumiyahe kasama ang mga kaibigan sa halip na pumasok sa kolegyo. Dahil dito, hindi natuloy ang plano ni Bob na magpakamatay. Bigla siyang umalis sa trabaho at bumiyahe pabalik, ngunit na aksidente matapos makaranas ng matinding panghihina ng katawan. Wasak ang kanyang truck, kaya napunta muna si Bob sa isang diner upang makagamit ng CR at ayusin ang sarili kahit may bali ang kanyang tadyang. Dahil wala na siyang ibang malapitan, napilitan siyang humingi ng tulong sa kanyang drug dealer na si Nelson, na agad namang tumawag sa amo nitong si Crispy. I'm fine, no. Kalaunan, dinala ang truck ni Bob sa shop ni Crispy kung saan nakipag-deal ito. Aayusin ang sasakyan kapalit ng pag-deliver ni Bob ng organ ng isang itim na oso at pagdadala ng isang package mula sa black market dealers na sina Milton at Bishop. Dahil din nais niyang makita ang pamilya, napilitan si Bob na pumayag. Bye guys, 55 gas. Pinayagan ni Darlene si Bob na pansamantalang manatili sa kanilang bahay. Naging mailap at awkward ang samahan ni Bob at Eva, lalo na nang magtanong si Eva tungkol sa kasaysayan ng kanilang lolo at mental illness. What kind of crazy was Grandpa? Matagumpay na ihatid ni Bob ang organ kina Milton at Bishop at nakuha ang package para kay Crispy kapalit ng mga gamot. Ngunit patuloy siyang kinukulit ni Crispy sa telepono, isang bagay na binaliwala ni Bob. Why wouldn't you go to an abandoned mental hospital? Samantala, sa isang dare, palihim na pumasok si Eva at ang kanyang mga kaibigan sa abandonadong bahagi ng Mountain View Mental Hospital. Doon, nagkagulo ang grupo at aksidenteng natuklasan ng kaibigang si Amelia na nagsisimula na ring maging invisible si Eva. Hinabol sila ng isang misteryosong presensya na hindi nila makita. Hindi nagtagal, dinukot si Eva ng isang Chinese doctor na obsesyonado sa kanyang kondisyon. Nang mapansin ng pagkawala ng anak, desperado hinanap ni na Bob at Darlene si Eva na nagdala sa kanila pabalik sa Mountain View. Mulit hinarang sila ng mga security guard. Who's in charge? Our daughter was here on your grounds. Dahil sa pagiging agresibo ni Bob, siya ay ikinulong sa pasilidad. Doon, ibinunyag ni Dr. Amherst, dating doktor ng ama ni Bob, na hindi nagpakamatay ang kanyang ama. Sa halip, sinadya nitong sunugin ang sarili upang hindi matuklasan ni Bob ang sumpa. It's not too late for you. We can give you a good life here. Higit pa rito, isiniwalat ng doktor na buhay pa ang ama ni Bob, ngunit hindi alam kung nasaan. Inalok siyang gamutin, ngunit tumakas si Bob. Mula kay Amelia, nalaman ni Bob na ang interes ni Eva sa kanyang lolo ang nagtulak sa dalagang pumunta sa ospital. That's her bike. That's Sa huli, natuntun ni Bob si Eva sa isang Chinese grocery kung saan nalaman niyang doon din dinadala ang mga organ ng itim na uso. Nakita niyang ikinulong si Eva sa isang hawla
Kaya buong tapang niyang iniligtas si Eva, ngulit sa gitna ng engkwentro, si Bob ay malubhang nasaksak. What did he do? Sa kabila ng kanyang kalagayan, nagawa pa rin nilang makabalik sa bahay ni Darlene, kung saan doon unang nasaksihan ng kinakasama nitong si Molly ang tunay na kalagayan ni Bob. How could you keep this from me? Would you have believed her? Kinabukasan, nagpasya silang bumalik sa bahay ni Bob. Dahil halos tuluyan na siyang naglalaho, si Eva na ang nagmaneho. Sa daan, ibinigay ni Bob ang package kay Nelson at inutusang ihatid ito kay Crispy. Nang buksan ni Crispy ang package, mga bakal na bolt lamang ang laman. Ilang araw na magkasama sina Bob at Eva. Inamin ni Bob ang plano niyang magpakamatay sa lumang gilingan matapos lamang makita si Eva sa huling pagkakataon. Please! You can't leave me alone! Don't do this! Sa kabila ng pagmamakaawa ng anak, umalis pa rin si Bob. Ngunit, dumating si Crispy sa bahay na may dalang baril. Galit niyang hinanap si Bob at nang tangkain niyang saktan si Eva, biglang bumalik si Bob, ganap ng invisible at pinatay si Crispy. Itinapon nila ang katawan sa gubat upang kainin ng uso. Found you right off, but let you keep going. Nagpasya si Eva na ituloy ang kolehiyo. Sa huli, napagtanto ni na Bob at Eva na ang misteryosong hindi nakikitang nilalang na nagligtas kay Eva ay ang kanyang lolo. Buhay pa at patuloy na naglalakad sa dilim bilang isang hindi nakikitang anino. Magkikita kaya sila muli? At may lunas pa kaya sa kanilang kondisyon? Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like at i-share ang video. Mag-subscribe na sa Click Now Recaps para sa mas marami pang pelikulang ikukwento. Dito lang, isang click lang, recap na agad.